Kamusta na ang minsan ang sensational at napaka-athletic na si Terdy Ravenna sa B-League? Siya po ngayon ay nasa Europe para maglaro sa Dubai Basketball Club. Nung una, ang saya-saya niya habang nagpapakitang gilas sa club na to. Pero kalaunan yun pala, ginamit lang siya para gawing panghatak at magkaroon ng maraming fanbase. Nagre-reklamo ngayon si Terdy dahil ang pinakamasakit sa loob ng 11 games, 0 points per game, 1 rebound, 0 assist, 0 steals, at 0 blocks per game. Buti nga may natirang 1 eh. Hinebra, may bagong target na guard na kukunin na nila umano bago matapos ang Commissioner's Cup. Alamin kung sino ang gwardyang to. Tara, talon tayo agad sa video. Pili ka, mag-PBA or Europe League ka nga pero ganito naman ang stats. Naka-Europe base ka nga pero taga-appear, taga-palakpak lang. May pagmamalaki mo pa ba yan? Ganyan din ang naiisip ni Terdy Ravenna na nasa Europe League ngayon under Dubai Basketball Club. Nagre-reklamo po siya dahil sa loob ng 11 games talagang nagdaan. Walang kahit umabot man lang ng 3 minutes per game na playing time. Anak ng, anyari ba sa karera ni Terdy dito? Kung iisiping mabuti, hindi naman siya injured. At ang sabi, base sa mga nakikita kung paano siya sa practice, maganda naman daw ang performance niya. Pinapakita na talaga na athletic siya, may shooting, 6'3" bilang isa combo guard. Abay, sapat na yun para kay Terdy. Para patunayan, dapat siyang kunin ng club na to. Hindi lang yan, galing siya sa isang malaking liga which is ang B-League. Sinagot yan ng Dubai Basketball Club. Ang sabi, naghahanap lang daw silang tiyempo kung kailan nila isasala ang ating bida. Kasi naman kailangan daw ni Terdy maka-adapt sa playing style doon. Kailangan din nila ibalanse ang balasahan bilang mga kupunan ay nagle-level up ng malubha. So si Terdy pa lang may problema, hindi naman daw nila ina-underestimate ang kakayahan ni Terdy. Magaling siya pero hindi lang para sa kanya muna ang panahon. Ibig sabihin, wala silang tiwala kay Terdy. Parang medyo average type lang ang tingin nila sa kanya. Ang tanong, kung yan pala ang tingin nila kay Terdy in the first place, bakit nila ito kinuha? Syempre ano pa ba? Para padamihin ang kanilang fanbase. Parang ito din yung nangyari nung kinuha ng Orlando Magic si Kai. Umabot pa ng halos 5 games bago siya pinalaro. Kaya si Kai naging kabado na rin kasi yung opportunity masyadong masikip. Dapat talaga sa isang game lang may ipakita kaagad yung abilities. Minsan wala namang magaling sa una. Yung iba, saka gumaganda ang laro kapag nakapaglaro na ng ika-4 na games or ika-5 bago lumalabas ang kumpiyansa. Yung 1 game exposure parang warm up lang yan eh. So si Terdy mananatili dito ng mas matagal, mawawalan talaga siya ng kumpiyansa at hindi magiging maganda sa kanyang career yan. Komento ng iba, kung si Terdy nag-sign lang dahil sa pera, edi sit back at relax na lang sa bench. Malaki pa rin naman daw ang sahod niya. Walang kapawis-pawis, magkakapera ka pa ng malaki. Pero kung development naman ang hanap mo, hindi ka bagay dyan. Ginagamit ka lang nila hanggat nandyan ka. Instrumento ka lang nila dahil yan ang uso ngayon. Pinoy nagiging lucky charm sa ibang bansa. Balita ko, Renz Abando ang kanilang isusunod sa Dubai Basketball Club din. Ngayon pa lang, umatras ka na. Hinebra, hindi pa tapos manguha dahil meron pa silang upcoming target na kukunin. Yun daw ay si Cedric Barefield. Itong si Barefield, parang Mikey Williams din to kung maglaro. Consistent ang numbers niya. Matatag ang footwork, athletic, shooter din. Alam nyo ba na target din tong kunin ng TNT? Sa records ng TNT, mukhang mas kailangan nila si Barefield. Ang TNT nag-ibang laro nung may mga imports ng bawat teams. Dapat siguro, nanguha na lang sila ng mas matangkad na import. Napansin ko rin ngayon na mas magandang choice of import ng mga independent teams kaya sa mga big teams. Nagkaka-average siya ng 18 points, 2 rebounds, 1.3 assists, 1 steal per game at meron 39% shooting beyond the arc. Since nung kinuha siya ng Blackwater, kahit kailan di na bumababa ang kanyang stats na siyang nakakapagpasilaw sa mga mata ng mga teams na matakaw. At ang Blackwater naman na umano ibibenta ng franchise mga next year siguro ay hindi naman mag-aalangan sa pagbigay ng mga star players nila kaya wala silang franchise players. Lahat, puro benta. Wala akong may naalalang nagtagal dyan, puro rookie almost every year. Kaya kahit pikit mata pa tayo, alam ko hindi magtatagal dyan si Barefield. Kung hindi man mapuntang Hinebra yan, sa ibang big teams pa rin ang bagsak niyan. At alam kong walang kahit isang hindi sang-ayon sa sinabi ko, tama? Kabisado na natin ang mga ganyan, lalo pa kung humingi ito ng malaking datong.